maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang Ospital ng Maynila Lacson Villegas Medical Center ay nagagalak na maging bahagi at panguna sa seremonya ng pagtataas ng ating bandila ngayong umaga. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makisa sa ating programa. Sa pagsisimula, ating saksihan ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas habang inaawit ang ating pambansang awit na pangungunahan ni na Miss Batan, Mr. Antonio, Miss De Vera at Miss Nicolas ng Nursing Service Division kasabay ng banda ng Maynila. Pagkatapos nito, isang taus-pusong panalangin na panungunahan ni Mr. Randy Materal mula sa Hospital Operations Patient Support Services Division. Susundan naman ito ng panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Dr. Carolina Paula Martin, Chairman ng Professional Education, Training and Research Unit. Pagkatapos nito, aawitin natin ang awit ng Maynila na pangungunahan muli ni na Miss Batan, Mr. Antonio, Miss De Vera at Miss Nicolas kasabay ang banda ng Maynila. Kasunod nito, pangungunahan ni Dr. Yaro Caracas ng Medical Service Division ang panunumpa ng Lingkod Bayan. Susunod ay ang panata sa Bagong Pilipinas na pangungunahan ni Miss Sonia Baynon mula sa Allied Health Professional Service Division. At pagkatapos nito, aawitin ang himno ng Bagong Pilipinas. Magbibigay ng isang maikling mensahe ang aming nanunumparang pinuno ng ospital na si Dr. Grace H. Padilla. At pangmuli, ating pakikinggan ang ating kagalang-galang na punong lungsod ng Maynila. Walang iba kundi si Honorable Francisco Isko Moreno and Tumagoso upang magbigay ng mensahe ng karangalan at inspirasyon. Ako po si Clever Diloria mula sa Renal Service Division ng Ospital ng Maynila, Lacson Villegas Medical Center. Maraming salamat po. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyo po ang aming wagas ng pagpupuri at pagsamba. Kayo po ang aming pinagmumulan ng lahat ng kabutihan, karunungan at kaayusan. Sa bawat bagong araw na ipinagkakaloob ninyo, kami nagpupugay sa inyong kadakilaan. Sa inyong liwanag, kami kumukuha ng lakas at sa inyong pagkalinga, kami ay nagpapatuloy. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at buong puso namin inaamin na aming pagkukulang sa salita, sa sagawa at maging sa aming mga naiwang tungkulin. Naway iyong ipagpatawad at baguhin kami upang mas maging karapat-dapat kaming lingkod ng bayan. Bigyan niyo kami ng tapang at malinis na buti sa pagtupad ng aming tungkulin. Panginoon, kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa mga biyaya na tatanggap araw-araw. Salamat din po sa pagkakaisa at sipag ng bawat kawani. At sa matapat ng pamumuno ng aming patuwing punong lungsod, Francisco Isko M. Dumagoso, at ang kagalang-galang Chi Atienza, aming pangalawang punong lungsod, na nagsisilbing haligi, inspirasyon at gabay sa gitna ng mga hamon ng panahon. Panginoon, aming dinalangin ang patuloy mong paggabay at proteksyon sa bawat isa sa amin. Naway maging bukas palad kami sa pagtulong, maging tapat sa aming panunungkulan at maging instrumento ng pagbabago para sa kabutihan na nakakarami. At sa lahat ng aming gagawin, naway iyong ngalan lamang ang maluwalhati. Amen. Taas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang
maka-Diyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa pagnunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko, sa isang lungsod makabayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasi hanawa ako ng may kapal. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalikin ko, isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay ng aking dugo, ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadating sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na aayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Sabay kanta, no?
To our Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, Honorable Vice Mayor G. Atienza, our Honorable City Councilors, Secretary Manuel Sercal, City Administrator Attorney Wardy Pintos, and Chief of Staff Cesar Chavez, sa aking pong mga kasamahan na Direktor ng LGU Hospital, sa aking mga kasamahan sa Ospital ng Maynila, Management and Staff, Manila Health Department, sa inyo pong lahat, mga kawani ng ating gobyerno, lungsod ng Maynila, isa pong mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Ospital ng Maynila po ang naatasan ngayong umaga na magtaas ng ating bandila para sa linggong ito. Kami po sa Ospital ng Maynila ay ang flagship hospital ng Maynila. Napakabigat po yon para sa isang institusyon. Ngunit kami po 300 bed hospital capacity. Kami po ay level 3 teaching and training hospital at kami rin po ay isang ISO certified institution. So kasabay po ng ating pagtataas ng bandila ay ang pagtataas ng kalidad ng Ospital ng Maynila Medical Center. Palakpakan po natin sila. Sa katunayan po ay noong nakaraang linggo, kami po ay nakatanggap ng isang karangalan galing po sa TOP Group of Companies at ito po ay ang Gawad Galing. So lahat po ng aking kasamahan, natutuwa po ako, napakadami po namin. Umabot na po kami sa MDRRMO with their unwavering support and warm welcome to us. So palakpakan po natin ulit sila. Hindi po kami nakikita-kita sa ospital kasi masyado po silang tutok sa ating mga pasyente at sa mga kanilang ginagawa.
So malaki pong karangalan ang nakamit natin noong nakaraang linggo. Ito po ay dahil sa ating bagong bukas na cardiac catheterization laboratory. Ang kategorya po niya ay Innovation in Health Services Champion. So champion po tayo sa lahat ng mga sumali doon. At ang cardiac catheterization laboratory natin ay open. Ngayon po ay meron na po kaming nagawang 4 na pasyente. So naghahanap pa po kami ng mga referrals from you. At sinabi po ng ating interventional cardiologist, kung tayo po ay makagawa ng 10, tayo po na angiogram, tayo po ay maaari ng mag-angioplasty. So, hinihintay ko po ang inyong mga referrals. At shout out po sa ating mga interventional cardiologists. Pangalawa po, gusto ko lang pong kunin ang oportunidad na to para pasalamatan ang katuwang natin sa lahat ng ospital at health cluster, ang ating Philippine Health Insurance Corporation. Shout out po sa kanila, especially po the PhilHealth Manila. So, hindi po natin magagawa ang kanila kung ano-anong improvement or innovation sa ating mga ospital kung hindi po sa tulong nila. Kung kaya ang Manila Health Department po ay magsasagawa ng malawakang enrollment, aakapin po namin lahat kayo. Kasi ang sabi nga ni Yorme, hindi pwedeng kung kailan kayo may sakit, doon pa lang kayo magpapaayos ng inyong PhilHealth. So ngayon pa lang po ay kami na po ang pupunta sa inyo at kakatok sa inyong mga pintuan. So sa pagkakataon pong ito, ipapakilala ko po sa inyo ang mayor na nagbigay ng oportunidad po sa health cluster na mag-improve, mag-innovate. Vision niya po talaga ito. Ang Hospital ng Maynila, nakita niyo naman, napakaganda po niya, world class, internationally acclaimed. Yan po ay dahil sa ating kagalang-galang na Mayor Scott Moreno Dumaloso. Thank you, Director Grace Padilla at sa buo ng iyong mga kasama sa Manila Health Department, particular na ang Hospital ng Maynila. Palakpakan natin ang Hospital ng Maynila. Pero, sino ba sa inyo maraming minahal? Si Ledlet una na taas. Kaya siya na-angiogram. Dahil parado na ang puso niya. Kaya po nakakapanghinayang yung pagkakataon because when we build Hospital ng Maynila, that includes the cath lab, the first local government unit in the country because PGH, meron sila heart center, meron sila, and of course the private hospital. 3 years nang nakatenga yung makina na yan. That's why when I assume, again, as your mayor, I spoke with Director Grace Padilla to open up and deliver its purpose. And masaya naman ako sa ating mga interventionist, cardiologists, mga doktor natin, malaki ang matitipid, hindi naman ang mag-angiogram. Ang angiogram is about 50,000 to 80,000 pesos. And when you go to angioplasty, it would cost you about 300 to 500 up to 1 million pesos sa angioplasty. Pero sa Maynila, wala silang gagastusin. Zero. Mas mamabutihin kung gumastos ng milyon-milyon. Mabuhay lang ang isang tao.
That's how dedicated we are as a city government to really go to give good quality and deliver good quality healthcare to our people, not only for the poor, but also for the middle class, the working class. And kung gusto ng mayaman, makatiway sila at makabawi man lang sila sa buwis nila na binayaran sa Maynila, pwede rin sila dyan. And I do believe that it's going to be better in the coming days. Once mapulpil natin yung minimum requirements, we're gonna go all the way conducting angioplasty because we already reserve money for that. We reserve 25 million pesos para sa ating cath lab, pambili ng miscellaneous na kakailanganin nila at higit sa lahat ng pasyente. So sa atin dito, kayo, huwag na kayong pumunta. Kung kayo magpapa-angiogram lang, mapapagastos pa kayo. Asama kayo sa pinaglilingkuran ng lungsod. While naglilingkod kayo sa taong bayan, kasama rin kayo bilang mamamayan. Si Letlet na mismo nakapagsabi, nung nakita niya yung makina natin sa cath lab, mas maganda pa raw kaysa doon sa isang hindi ko napapangalanan na private hospital. So I'm happy, it serves its purpose. Delayed for 3 years, but sabi nga, good things come to those who wait. And speaking of that, gusto ko lang din mag-announce. No? You know, your city government is doing a lot of effort going after to these companies or corporation or mas colloquial na tawag ngayon, contractor ng flood control and all other projects from the national government na binaliwala ang lungsod ng Maynila for the past 3 years. Dalawang bagay lang naman yan. Hindi mo ginawa yung trabaho mo bilang mayor or hindi ka nire-respeto bilang syudad ng mga contractor na ito. Now, having said that, ang inyong pamahalang lungsod sa pagsisinop at sa tulong ng website ng Isumbong Mo sa Pangulo website. Attorney Paul and I were guided properly of projects done in the city of Manila, and some of it is not functioning, particularly, alam ko naman mga taga-sunog ako dito, yung District 2 pumping station that the government spent already 700 million pesos and still not running yung pumping station na pinagawa dyan sa District 2. But then again, that is a matter of concern for the ICI and the Senate. What I am now after is their obligation to the city of Manila. And through the effort of our city treasury, sending SOA. And I would like to share this to each and every one of you. When I said, sisinupin natin. We'll try to be efficient. Today, as we speak, we have collected 160 million pesos from those contractors. Tawag natin doon, I think may mga accountant naman dito at may nakakaintindi naman yata ng fiscal management dito. Ang tawag doon windfall. And because of that windfall, I'm happy to announce this morning, last Saturday, I finished all 100 plus documents signed for our beloved teachers of Manila. May utang ang Maynila sa kanila. Simula Abril, Mayo, Hunyo,
Hulyo, Agosto, Setyembre. Ganun na kalaki ang utang ng Maynila sa ating mga teacher and non-teaching personnel. Bagamat ito'y obligasyon na iniwan ng nakaraan, moving forward, we recognize and we will recognize that obligation of the past. But it's not gonna be easy for me and your city government. But be that as it may, kahit mahirap, kahit sumuot tayo sa karayong, iraraos natin. And tomorrow, our more or less 11,000 teachers and non-teachers will receive their April allowance from the City of Manila, amounting to 25 million pesos. Imagine mo, pag isang quarter yun, 75 yun. Nalumpo na. But I'm happy in our own little way, at least man lang, to send the message, if given a chance that we have much resources or spend it wisely, we can address this obligation. That is going to happen tomorrow for our teachers. Shout out sa mga guro natin sa buong Maynila, sa elementary at high school at non-teaching personnel. The city government owes Pamantasan Lungsod ng Maynila of second quarter, third quarter, and fourth quarter of last year, amounting to 58 million each quarter. And the City of Manila owes Pamantasan Lungsod ng Maynila for first quarter and second quarter of this year. Nakwenta nyo na? 58 million times 5. More or less 300 million. Again, dahil tayo nagsinop, palakpakan natin yung mga kontraktor. Hindi para ikasiya. Maging aral sa kanila yan. You cannot do it in Manila. There are only two certain things in this world: debt and taxes. That we assure you. Kahit nasaan pa kayong sulok ng Pilipinas, magyayad ba kayo ng buwis sa lungsod ng Maynila? At dahil dyan, I'm happy to announce today, Pamantasan Lungsod ng Maynila will receive the second quarter of obligation of the city for 2024. Imagine mo yung hahabulin ko. 58 million pesos will receive by PLM today. Good for them. I'm happy for them. Alayo pa. Basta piyay-piyay pa. Makakaraos din tayo. Huwag kayong mag-alala. So teachers and PLM. But also, I just wanted to share to you the effort of yours truly and our team in fiscal management. Unti-unti nang nagbubunga. Last Friday, in our briefing of fiscal situation, effort, discipline equals results. And I would like to share to you the results of our effort. When I stood before you on the first flag ceremony, naayusin ko yung fiscal situation natin. Gusto kong ipaalam sa inyo, nag-take effect na last July. We have received the effect or saw and felt the effect of some discipline of your city government with regard to
unnecessary expenses. Lalo na yung mga JO na yan, na hindi na pagkikita. I'd like to inform you, 7.1% on July. On August, 7.8%. So imagine, if you do the math, naging mabuti ang inyong pamahalang lungsod sa paggasta at huwag gumasta ng walang kapararakan lang. 7 times 6, we may achieve, at the very least on average, 42%. And that's going to be a big break for general fund expenditures. And by October 8, I will share you what we have done to address the obligation of the past and to address our recurring obligation sa present. But for now, I just wanted to say good news for the employees, our teachers, our schools, our hospitals, yung San Nicolas, mga taga San Nicolas Health Center, pumanatag kayo nasusunod na ayusin na health center. Sa inyo naman, na nandito, alam ko nag-aabang kayo ng balita. Steady lang kayo sa deadly. Hindi kayo mawawalan. Pero tiyak ako magkakaroon kayo. I will inform you in proper time. Now, sa aking mga minamahal na lolo't lola, I have already spared about 300 million pesos for our senior citizens in Manila. Tomorrow is the day that the Lord has made, and our seniors will rejoice and be glad to Him. We will now implement the first quarter under my watch of the obligations for our beloved seniors. But the previous obligation will continue to recognize by this administration. Basta lahat ang iniwan nilang kakengko yan sa buhay, haharapin ko. Kaya lang hindi ko siya kayang harapin ng isubong bombo, ipapiyait-piyait ko hanggang sa mag-normalize. Back to zero. Our dreams and aspirations in our fiscal management to bring back the zero or the level. Zero. Ibig sabihin, walang negative 10.2 billion but regular operation are being sustained by the regular income of the city. Yan ang goal in the next 3 to 4 years. But on October 8, I will inform the public and you guys of our real situation, the picture of what we have done for the past 100 days, physically, fiscally, economically, and so on and so forth. For our employees, basta may good news sa inyo. Paul, si Paul, naglalayo kay Paul. Ano lang kayo, pumanatag lang kayo. Just do your job. Whatever is due to you, you can ask MHD. You can ask the hospital. You can ask the barangay. What is due to them were given to them. Things that is due to our employee, iraraos ko yan. Huwag kang maglala. Nakakalimutan yata nung nakaraan. Sanay ako nang wala. Kaya iniwanan ako nang wala eh. Kaya lang negative, mahirap yung negative eh. Pero tandaan ninyo, sa awa ng Diyos, nakaraos ako. Naging mayor pa nga ako eh. So, ano pang hirap ang dapat kong ireklamo sa buhay? Sa pamamahala sa ating lungsod at mamamayan. Hindi siya madali, pero sigurado ko sa inyo lahat dito, isa puso niyo na
iraraos ko kayo, iraraos ko ang mamamayan ng lungsod ng Maynila. Again, I need your help. I want you to deliver quality, wholehearted, with an open smile or with a smile in our faces, serving our people. Wala ko ibang hinihingi. Lahat ng problema ng numero, iwan nyo na sa akin. Paano magpiga ng pimpo, ibigay nyo na sa akin. Ang hinihingi ko lang sa inyo, sana maglingkod tayo ng maayos sa ating mamamayan. And that's it. Nothing more, nothing less. You have value in your respective offices. You have importance in your existence in our city government. Kaya ako naman laging naniniwala diyan sa puso ninyo, nandiyan pa rin yung pagmamahal nyo sa kapwa at serbisyo publiko. Buhayin nyo ulit yan. Ilagablab ninyo sa inyong isipan at damdamin. Iparamdam lang natin ang init ng paglilingkod sa bayan. Mano pa. Doon sa ibabaw nagkakagulo sila. Hayaan natin ang problema nila. Harapin natin ang problema ng mamamayan ng lungsod ng Maynila. At tayo naman, bilang kawani ng pamahalaan, bilang lokal na pamahalaan, tutulong tayo sa nasyonal in our own little way. And if I'm not asking too much, please pray for our doctors, our NDRRMO EMS. Now, for the past 4 days, is been serving Medellin, Bogo, or province of Cebu. They've been doing service to our fellow Filipinos there. And I think the least thing that we can do is to pray for their safety. And pray for our fellow Filipinos in Cebu na sila'y makarecover dito. Dahil dito naman and I'm pretty sure, may mga Cebuano din dito. May mga kamag-anak kayong nag-aalala kayo na baka kung ano na nangyari sa kanila. As fellow human being, as fellow Filipino, in our own little way, kahit gipit tayo, tutulong tayo at patuloy tayo tutulong. So muli, itong linggon to, Lunes, don't worry, be happy. Don't worry of so many things. Just be happy of what we have today. Ipagpasalamat natin sa Diyos kung nasaan tayo ngayon. Anong meron nasa harapan natin at tingnan natin ating mga sarili. Malusog, buhay, humihinga. May pag-asa pa. Kaya, don't worry, be happy. And I pray all of you for the entire week to be guided by God and bless each and every one of you. Magandang araw, pagpalain nawa kayo ng buong kapatid. Manila! God first. Thank you.